أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nararapat lamang sa tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang pagpapala at kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang huling sugo, maging sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga taong sumusunod sa tamang landas sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. Mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah po ay samantalahin natin ang mga pagkakataong ito na kung saan ay binigyan tayo ng kakayahang magbahagi ng kaalaman sa ating mga kapatiran, lalong-lalo na sa mga kapatid nating mga baguhan sa Islam. So kahapon nga po ay nasimulan natin ang Suratul Fatiha, ang pagsusulat nito, ang pagbabasa, tamang pagbasa nito, at ang kahulugan nito. Na kung kaya ay inshallah ipagpatuloy po natin ang mga iba pang mga maiiksing chapter ng Quran, at minabuti nga po nating pag-usapan ang Suratul Ikhlas, o di kaya ang tinatawag na ang kadalisayan. Kasi po sa panahon natin ngayon, lalong-lalo sa sitwasyon natin ngayon na tayo ay naka-quarantine at tayo po ay nasa ating mga bahay lamang, at saka po likas, ako masasabi ko na likas ang mga baguhan sa Islam na never po silang lumapit sa atin para magpaturo. Okay, kasi napakaraming mga nagsasabi na bakit ayaw nilang lumapit sa mga may alam. So tandaan natin mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dapat tayo mismo magmula dapat mismo sa ating sarili na tayo mismo ang mag-volunteer na magturo sa kanila, tayo mismo ang maghikayat sa kanila. Dahil kung sila ang lalapit sa atin, ay bibihira lamang sa mga kapatid natin na talagang gustong magsaliksik ng kaalaman. Kung kaya ay inshallah, samahan niyo po kami sa mga oras na ito. Pag-uusapan po natin ang Suratul Fatiha. Okay, isulat po natin ito ng isa-isa sa wikang Arabic mismo. At the same time ay babasahin natin ng tama sa abot ng ating makakaya. At saka bibigyan po natin ng kahulugan sa pinakamalapit na pagpapakahulugan nito. So inshallah po ay pagpasensyahan nyo na ang aking maliit na whiteboard dito sa bahay, kasi wala po akong maliit na board, malaking board na gagamitin. Ako kaya inshallah ipagtatsagaan po natin ang maliit na whiteboard na ito. So inshallah po ay isusulat natin ang tinatawag na Surat Al-Ikhlas. Okay? Surah yan, Al-Ikhlas. Yan, Surat Al-Ikhlas. O di kaya ito ang sinasabi nilang ang kadalisayan. Ayan. Inshallah po ay isusulat po natin ang chapter na ito. Ayan, okay? At inshallah po ay babasahin natin. So pwede nyo po kaming sabayan nyo po kami sa pagbabasa. Sikapin po natin na maibigkas natin ito ng tama at saka ng maayos. So inshallah po ay ang Suratul Fatiha ay binubuo lamang ng 4 na verses. So pero bago yan ay isusulat natin ang Bismillah.
Ayan, okay? Sinulat muna natin ang Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so isulat po natin ang unang ayah. Ayan. Ayan, pangalawa. Okay, pangatlo. Okay, pang-apat. Okay. Ayan. So, ayan ang vowels. Okay. Okay. So, mapansin nyo po, alhamdulillah ay nasulat na po natin sa maliit na board natin ang Suratul Ikhlas. Yan po. Inshallah po ay sasabayan nyo po kami sa pagbabasa. Okay, babasahin po natin ng isa-isa. So, i-check po natin kung clear. Okay. Okay po, babasahin po natin. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, gaya ng sinabi natin kahapon, na kapag sinabi natin or binasa natin ang Bismillahirrahmanirrahim, ay kailangan po nating emphasize ang kanilang mga harakat, lalong-lalo yung shadda. Ang ibig sabihin kapag ito ay doble, so kailangan din po natin dodoblehin ang tinatawag na letra nito. So kagaya ng Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Kailangan nating doblehin yung lam, yung ra, okay, yung dito sa may ar-Rahman at saka yung ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayan. Okay, babasahin po natin. Number 1, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Okay. Babasahin natin ng isa-isa. Qul huwallahu ahad. Okay? Allahu as-samad. Lam
yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, ulitin natin. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dito sa may Qul huwallahu ahad. Okay? Ang iba binabasa nila Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. So idugtong po natin dito yan. So Qul huwallahu ahad. Ang dito po ang word na Allah, yung lafzul jalala, kailangan din po nating ibilog yung ating dila. Kasi kung babasahin natin ang Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, so mali po. Ang tama ay Qul huwallahu ahad. Yan. Qul huwallahu ahad. Dito ulitin natin. Qul huwallahu ahad. Okay? Pangalawa, Allahus samad. Ayan. Hindi Allah. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Okay? Lam yalid. Lam yalid. Walam yulad. Okay? Lam yalid. Walam yulad walam yakul lahu. Okay, dito mga kapatid, dito kung nakita po natin ang dapat ang pagbabasa po natin dito ay walam yakul lahu. Kaya lang ang nun po ay ang lam po ay kabilang sa tinatawag na idgham. Okay, kabilang dun sa mga letra ng Yarmalun, na kapag ang kasunod niya, ang sinusundan niya ay nun, okay, nun sakina, ay idudugtong o itatago natin ang nun, bagkus idudugtong natin ang kasunod na letra. At nakita rin po natin, meron siyang palatandaan na shadda, na kung kaya ay babasahin natin ng walam yakul lahu. Diretso natin kaagad yung lam. Huwag nating basahin ng malinaw ang nun. Hindi natin babasahin ng walam yakun lahu. Hindi. Walam yakun lahu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Okay. Dito rin sa may kufuwan ahad, ang kailangan nating bigkasin ng maayos yung wag nating kainin ang mga letra. Kasi minsan maririnig natin walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. So nawawala yung vowel ng fa. So kailangan nating bigkasin ng maayos, okay, ng dahan-dahan lang. Okay? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Okay. So sabayan niyo po ko ulit. Okay, babasahin po natin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okay, dito pa pala mga kapatid, yung itong mga letter na to, yung dal, yung ito, yan, sa dulo, yan, yung mga dal, yung ito pa. Okay? Ay kabilang siya sa mga letra na tinatawag na qalqala, na ang ibig sabihin ay nagbabounce, nagbabalik o bumabalik yung yung letrang ito. Halimbawa, Qul huwallahu ahad. Ahad. Okay? Minsan ingatan natin kasi minsan kapag nasobrahan ng bounce, okay? Kung nasobrahan ng pagbunggo, okay, para kasi nabunggo lang yan eh. Pag nasobrahan siya, ay mababasa mo ng minsan Qul huwallahu ahad. Ahad. So, wag naman kasi sobra. Kasi mahuhulog na yun siya sa shadda. So, kailangan yung yung parang konting konting bounce lang at bumalik. Halimbawa, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Okay? Allahu samad. Allahu samad. Okay? Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad.
walam yakul lahu kufuwan ahad. Okay. So maganda pakinggan kung talagang seseryosohin natin ano. So kailangan ito yung 4 na letra lang naman, o yung 4 na verses lang naman. So madali lang siya kabisaduhin. Okay, so tutulungan natin yung mga kapatiran natin na mga baguhan pa talaga sa Islam. Inshallah po ay wag po kayong mag-alala kung sa mga hindi pa makakabasa nito. Okay, at least naman ay ito ay sa pagtuturo, so isulat po natin pagkatapos ito yung kaniyang transliteration para naman po maunawaan o makakabasa ang mga kapatid natin na hindi pa makabasa ng tinatawag na ng ganitong teksto. Okay, basahin natin ulit at isusulat natin sa English translation. Okay, so babasahin natin ulit. Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, so isulat po natin sa transliteration niya. Yan, para po, pasensya na po kasi wala akong pambura. So, basahan lang yung gamit natin. Alhamdulillah. Okay. Yan. Okay. Sulat po natin inshallah, no? Number 1. Yan. Qul huwa. Okay. Qul huwa Allahu ahad. Yan. Allahu. Yan. Okay. Tatlo. Lam yalid. Okay. Walam yulad. Okay. 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayan. Okay? Okay po. So babasahin po natin para ito sa mga kapatid natin na mga hindi pa makakabasa ng Arabic text mismo. So kung kaya ay isinulat na rin natin sa kanyang transliteration. Okay, so sabayin niyo po kami, no? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So dito pa lang sa Bismillah, kailangan nating ma-emphasize talaga ang tamang pronunciation niya. Okay, pagbigkas niya para masanay na po ang ating mga dila. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, number 1. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Okay? Allahu samad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
walam yakul lahu kufuwan ahad. Isa pa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Okay, dito sinabi natin Qul huwallahu ahad. Okay, kaya bilog natin yung bunganga. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Okay. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay. So, gaya din po ng sinabi ko kahapon na ang pagbabasa po natin ng Quran ay pwede po nating lagyan or gamitan ng tono. Ang mahalaga, ang tono na gagamitin natin ay hindi tono ng kanta o di kaya ay hindi tono ng musika. So, halimbawa, depende sa inyo kung ano po yung tono na inyong gagamitin na mapadali ang pagbigkas nito ay mas mainam. Pero kung halimbawa baguhan ka sa Islam at hindi mo pa kayang gamitan ng tono, so walang problema kahit plain lang. Ang mahalaga ay makabisado mo at the same time ay makuha ang tamang pagbigkas. Okay? So, inshallah po, uulitin natin. Okay ba? Kita ba yung ulo ko? Okay. Baka mamaya, putol yung ulo ko dyan. Ipakaro lang na igling na kita. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Okay, dito sa may Allahus samad, yung ito po ay sod at hindi sad. Kasi baka mamaya babasahin natin ng Allahus samad. Hindi. Okay, ang tama ay Allahus samad. Allahus samad. Ayan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, ulitin natin kung lalagyan natin ng tono, halimbawa, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, so nabasa po natin, alhamdulillah. Naisulat natin sa Arabic text. Naisulat na rin natin sa transliteration para doon sa mga kapatid natin na mga baguhan sa Islam. Okay? At naituro na rin natin yung tamang pagbibigkas, alhamdulillah. At saka inshallah po ay ipapaliwanag po natin kung ano ang kahulugan nito. Okay? Of course, kapag sinabi natin Bismillahirrahmanirrahim sa ngalan ng Allah, okay, ang pinakamawain at ang pinakamahabagin. Okay, number 1, pag sinabi natin Qul huwallahu ahad. Qul, sabihin mo, sino?
Sino ang tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Okay? Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, o Muhammad, ang Allah ay ahad. Okay? Ang ahad, ito. Ang ahad po dito ay, ito po ay, ang ibig sabihin nito ay nag-iisa. Okay? Kasi, sabi nga nila, sabi ng mga Arabo, kasi sila ang may-ari ng ng language na to eh. Sabi nila yung number 1 sa Arabic ay wahid. Okay, wahid. Ang wahid daw, kasi ang Arabic text talaga ay napakayaman sa kahulugan. Ibig sabihin, maaring mag-iba ang kanilang kahulugan kapag ito ay pumasok sa sentence. So sinabi nila ang word na wahid, okay, wahid, ito, yan. Ang salitang wahid, sabi daw nila ay pwede pang maging 2, pwede pang maging 3, pataas. Okay, yun ang sabi nila. Ngunit kapag sinabi nating ahad, okay, ahad, qul huwallahu ahad, kapag sinabing ahad ay talagang nag-iisa lang. Okay, nag-iisa lang dito, yung ahad na ito ay hindi pwedeng maging isa na maging 3 at hindi rin po pwede yung 3 na maging isa. Kailangan isa lang talaga. Okay, ano yung sinabi ng Allah? Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, ang Allah ay ahad, ay isa lang. Okay? Ulitin natin, kailangan isa lang. Hindi pwedeng maging 2, hindi pwedeng maging 3, o 3 na maging isa, isa na maging 3. Pangalawa, Allahu Samad. Ang Allah, okay, ang Allah ay Samad. Ano ibig sabihin ng Samad? Yung Samad dito ay yung tatawag na walang pangangailangan. Kapag sinabi natin walang pangangailangan, okay, ito po yung sinasabi nilang hindi kailangan kumain, hindi kailangan uminom, hindi kailangan magpahinga, hindi kailangan matulog, at higit sa lahat, hindi niya kailangan mamatay. So ito po ang, isa rin po ito sa mga, ang verse na ito yung tumutukoy din sa katangian, nakarapa o katangian, ito yung natawag na criteria na kung saan dito natin malalaman kung ang Diyos na sinasamba natin ay nasa Kanya ang tinatawag na katangian na ito. Yun nga po, ang unang katangian ay ang Allah ay ahad. Ang Allah ay iisa lang. Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, ang Allah ay ahad, iisa lang. Allahu Samad, ang Allah ay samad, walang pangangailangan. Ibig sabihin, hindi ang kailangan kumain, uminom, magpahinga, matulog, ni antok ay hindi siya makakaramdam, at higit sa lahat, ang Allah ay hindi namamatay. Okay? So yun po ang kanyang pagkahulugan. Pangatlo, lam yalid walam yulad. Ang Allah ay hindi ipinanganak at hindi nanganganak at ay hindi nanganganak at hindi ipinapanganak. Okay? Hindi nanganganak at hindi ipinapanganak. Ayan. So yun po. Ibig sabihin, kapag ang Diyos na kinikilala natin ay may anak o di kaya ay ipinanganak, ibig sabihin siya ay mayroong pinanggalingan, mayroong nanay at mayroong tatay. So hindi po pwede. At walang yulad, at kailanman ang Diyos na tagapaglikha, ang Allah, ay hindi nanganganak. Dahil po kapag ang Diyos ay nanganak, tiyak na magiging 2 na ang iyong Diyos. Okay, kailangan isa lang. At pang-apat, walam yakul lahu kufuwan ahad, at ang Allah ay kailanman wala siyang kamukha, wala siyang katulad, walang kawangis, walang kapareho. Gaya ng sinabi ko rin kanina, na kapag ang Diyos ay mayroong kamukha, mayroong kawangis, at mayroong katulad, ay tiyak na magkakaroon ito ng katambal. Okay, anong gagawin ng tao? Ang gagawin ng tao, ito drawing siya.
Okay, ipipinta ang kanyang itsura. Okay, sabihin na ito ang itsura ng kanyang mata, ito ang kanyang ilong, ito ang kanyang buhok. Okay? At yung mga magagaling naman sa sa pag-uukit, uukitin nila ito. Okay, pagkatapos ukitin at saka sambahin. So hindi nararapat bilang nag-iisang tagapaglikha na ang mga katangian na binanggit natin na wala sa mga katangian na ito. Okay, so ito po ang tunay na katangian ng tunay at nag-iisang Diyos na tagapaglikha, kung saan tunay, totoo at hindi peke. Unang-una, siya ay ahad, siya ay nag-iisa. Okay? Pangalawa, siya ay walang pangangailangan, hindi kumakain, hindi umiinom, hindi natutulog, hindi nagpapahinga at hindi nakakaramdam ng antok, at higit sa lahat, hindi namamatay. Pangatlo, hindi nanganak at hindi ipinanganak. At pang-apat, walang katulad, walang kamukha, walang kapareho. Okay, so nawa ay naging malinaw sa ating mga kapatiran na mga lalong-lalo sa mga baguhan sa Islam. Kahit sa maiksing verse na ito ay nawa ay nakapagdulot kami ng kaunting kaalaman sa inyong lahat. At doon naman sa mga kababayan natin na baka sakaling may nanonood na mga kababayan natin na hindi pa mga Muslim, ay ito na po ang pagkakataon na malaman nila kung sino talaga ang tunay at nag-iisang Diyos na tagapaglikha, na kung saan siya lamang ang karapat dapat sambahin. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at sa mga viewers natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.